Stay updated and connected. Keep on following our social media accounts on Facebook and on Instagram at JCTGBTG Official. Are you a newbie sa ating church? Gusto mo bang mag-ministry even wala pang physical gathering? Here's your chance to be part of our discipleship cause. Join our 1FC online. Just send a message to our 1FC department on how to join. These days, napaka-importante ng spiritual and emotional system. With this in mind, the church is offering a one-on-one Zoom counseling every Sunday from 11:30 a.m. to 3 p.m. We are here to listen. Hello! You! I know all of you have TikTok accounts po. Have you followed us na po? Di pa po? Why naman? Oh, I forgot to tell you. Our TikTok account po is at Friends Again TGBTG. Please share, follow, and connect. God bless everyone!
Giving your tithes and offering is fast and easy. Let me show you how. Using the GCash app, send money to this number, and remember, refrain from attaching a voice clip due to its 72-hour expiration. You can also do bank transfer via GCash. Just choose the bank transfer option, then select your preferred bank and key in the church's account details. PayMaya is also available for transferring funds when GCash is inaccessible. Just key in our church's account number. For those who prefer PayPal, just visit www.jctgbtg.com and click the Give Today tab. Our bank accounts are still open for direct and online deposits. These are the account names, account numbers, where you can deposit your tithes and offering, Project G Code, and Friends Again pledges. Remittance centers such as Western Union, M. Luwalier, Cebuana Luwalier, and Palawan Express are also your options when giving. Please write down Judith Lagunsad or Efren Lopez as receiver and provide this contact number. To track your transaction, please make sure to send the details to the same contact number or send a photo of your screenshot of the transaction to our official Facebook page. To know more about our online giving, contact us at these numbers or send us a message on our Facebook page. Or visit us at our website at www.jctgbtg.com. Thank you for being our partners in sharing the gospel throughout the world. God bless everyone! Are you feeling lonely, scared, or worried? I get it too sometimes, but the Lord loves us so much that He has a gift for me, you, and all of us. Do you know that Christ died for our sins? Yes, He sacrificed Himself for all of us, and He was buried. But on the third day, He rose again. Hooray! So whenever you feel scared, sad, or worried, remember what Jesus did for us. Acts 2:38. We must repent and be baptized in the name of Jesus Christ for forgiveness of our sins. We receive the gift of the Holy Spirit. Believe the gospel. Obey the gospel. Purihin ang Panginoon. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid kaibigan. Welcome po sa Friends Again and Jesus Christ. To God be the glory. Salamat na naman sa ating Diyos at tayo pong lahat ay muli pong nagkita-kita. Salamat po, patuloy po kayong sumusuporta sa ating gawain sapagkat alam ko po na ang pag-ibig ng Panginoon ay sumasa atin pong lahat. At kapag tayo po ay umuibig sa ating Panginoon, of course, hindi po tayo kinakailang mawala sa kanyang gawain. Amen? Okay, tayo po magsisimula na, ngunit magbasa po muna tayo ng ilang talata sa Biblia. Sa Psalms 119, verses 75 to 77, I know, O Lord, that your judgments are right, and that in faithfulness you have afflicted me. Let, I pray, your merciful kindness be for my comfort, according to your word to your servant. Let your tender mercies come to me, that I may live, for your law is my delight. Purihin po ang ating Panginoon. Sa ating po pagiging Kristiyano, kuminsan po ay hindi po lahat ng araw ay maganda. Sapat kuminsan may dumarating sa atin na parang palo ng Panginoon o nailagay tayo sa isang sitwasyon sapagkat ang sabi sa binasa natin, faithful ang Panginoon kapag inalaw ka na ma-afflicted po tayong lahat.
Pero ang sabi, ang isang Kristiyano patuloy siya nagpe-pray na, Lord, maawa ka naman sa akin at ako po'y makaligtas. Hindi po ba? Dahil ang kabutihan mo, Panginoon, ay siyang kumukomfort na lang sa akin. Kaya ang sabing ganon, hindi pa rin ako titigil na ang batas mo ay aking pag-aralan sapagkat ang iyong salita ay aking kagalakan. So tayo pong lahat ay talagang masaya kapag tayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos. At ngayong umaga na to, alam ko po na tayo po ay pagpapalain ng ating Panginoon. Ngunit iyuko po muna natin ang ating mga ulo, tayo po ay manalangin. Dakilang Ama, maraming salamat po at kami po ay muli mong tinawag ngayon upang kami po ay makapakinig ng banal na salita, upang makapaghandog sa iyo, Panginoon, ang mga papuri namin, mga awitin. Hinihiling po namin na basbasa mo po kami, Lord, at bigyan mo po kami ng isipan, ng mga kaunawa sa iyong banal na salita, at puso, Panginoon, na lagi mapagkumbaba na ang pagnanais, O Diyos, ay sundin ng iyong dakilang kalooban. Tinataas po namin ang aming beloved Bishop, Lord, na gagamitin mo po para po sa pangangaral sa aming lahat. Dalangin po namin lahat ng mga salitang lalabas sa kanyang mga labi ay manggaling sa iyong kalooban, Lord. Sa iyo pong lahat ng kapurihan, ito pong samot dalangin namin sa nag-iisang pangalan ng aming Panginoong Hesus, at ang lahat ay magsabing Amen. Magandang araw po mga kapatid. Ako po si Sister Lynn tayo ng Green Hills sa 1 p.m. service. Gusto ko lang din pong i-share sa inyo yung naging COVID journey ko at ng pamilya ko. I acquired the virus po on April 1 na para po siyang biro kasi po kilala po talaga ako ng family ko at ng mga kaibigan na OC po maglinis or mag-disinfect din pagka kada lumalabas o may galing na tao sa labas. Home quarantine lang din po ako kasi nung time na yon yung nakausap po namin yung mayor dito, hindi daw po ako pwedeng dalhin ng quarantine facility. Gawa na rin daw po nung mga symptoms na pinakita ko. Nag-try po kaming maghanap ng hospital. Pero nung time po na yun, sa sobrang dami ng cases, talagang nasa waiting list po kami. So, I decided na dito na lang po sa bahay at tignan or bantayan na lang po kung may lalabas pa na symptoms or mahihirapan po akong huminga. Awa naman po ng Lord, hindi talaga umabot sa punto na nahirapan akong huminga. Sa kabila ng nakuha ko po lahat talaga yung symptoms. I also had yung pneumonia po and was tagged as moderate to severe. Gawa na rin po nung health condition ko nga na medyo mataas po kasi ang blood sugar ko at medyo hypertensive din po tayo. So at that time po, marami po talaga akong naging worries and frustration. Ang dami ko po talagang inaalala kasi gawa ng pamilya ko, kasama ko po sila rito na sabay-sabay kami kumakain. Natakot ako para sa kanila, sa mama ko na senior, at yung sister ko na mahina yung katawan kasi special child po siya. Mga anak ko rin po at mga pamangkin. Natakot ako for them kasi hindi naman po sila kaagad magsasalita if they feel something na masama or kakaiba. Nakatulong po talaga yung mga kapatiran na nagdasal. My God connection, salamat. Isa sila sa mga unang nagdasal para sa akin. Mga kaibigan na ginamit ng Lord para palakasin ako. Ang bilis din ng response kasi yung unang-una kong inaalala yung lahat ng family ko, sinagot agad din ng Lord. Kasi nagamit po yung barangay ng bayan ko. Sa Binondo, sila pa po yung nakapagpa-schedule ng pamilya ko for the swab testing. Libre po yun lahat, wala po kaming ginastos. And April 8, lumabas po yung swab test nila. Awa naman po talaga, lahat ng family ko negative. Maliban po rin sa pamangkin ko na nag-positive din. Pero asymptomatic naman po siya. Talagang pinrotect kami ng Lord na hindi po sila mahawa. Sinagot kagad ng Lord yung unang-una kong
hiling na wag kang mahawa yung family ko. Kaya masaya po ako. Yung recovery ko po umabot din halos ng 2 months. Hindi po biro talaga. Ang dami ko pang ginawang paggagamot, tests, para ma-overcome lahat yun. Faithful talaga si Lord na sa kabila po ng mga pagkukulang pa namin sa Kanya, hindi na talaga kami pinabayaan. I'm sharing this dun sa mga pinagdadaanan, mga dumadaan pa rito sa pagsubok na to. Kumapit lang tayo kay Lord kasi siya lang po talaga ang pwede nating asahan. Sa mga nagamit ng Lord, salamat din po. Salamat po talaga sa mga tulong na napaabot nyo sa amin. Thank you po talaga. God bless and be safe always. To God be the glory po. For all of the great things you created, we want to give our praises to your name. For all of the blessings you have given unto us, we want to thank you, Lord, for the blessing. Praising and thanking, exalting your
Magandang umaga po sa inyo lahat at sumainyo ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesukristo. At salamat po sapagkat sa araw na ito muli tayong mag-aaral ng kanyang salita. Sa araw na ito muli tayong lalakas, muli tayong i-enlighten ng Lord at muli tayong bibigyan ng kalakasan ng ating Panginoon. Ako naniniwala na sa bawat salita ng Diyos ay nagbibigay na parang bitamina sa ating katawan at sa ating spiritual, lalo na po para lumakas tayo ng lumakas, para makalaban tayo, ano man yung mga bagyon dumarating sa buhay natin, ay makalaban po tayo. Pero siyempre, bagong lahat ay manalangin muna tayo, yuko natin ang ulo natin, pikit natin ang ating mga mata. Dakilang Ama, muli kaming lumalapit ng buong pagpapakumbaba sa iyong harapan, O Diyos. Salamat po ng sobra-sobra, Panginoon, sa lahat-lahat ng mga pagkakataon pinagkakaloob mo sa amin na kami muli makapakinig na iyong salita at gayon din po, Diyos, mag-aral na iyong salita, Ama. Tulutan mo, Lord, na lahat ng pag-aaralan namin ay tumimo sa aming puso't isipan, O Diyos, at hindi lamang po ito na aming mapakinggan, kundi maisagawa po namin at tulutan mo na magkaroon kami ng kalakasan, Panginoon, at kaliwanagan sa lahat ng sasabihin mo sa umagang ito. Kaya padaluin mo po ang iyong double portion ng anointing sa iyong lingkod, O Diyos, para maramdaman ang bawat isa na nagsasalita, ikaw mismo at hindi ako. Layo mo kami sa mga spirit of errors at ganyan din po sa mga bagay na hindi maganda, kundi yung lamang kalooban mo ang siyang masunod at kalooban mo lang ang aking masabi. Maraming salamat, Lord, at umaasa kami ng tagumpay sa umagang ito. Salamat po in Jesus' name. Amen and amen. Okay, let's open our Bible in the book of Ecclesiastes chapter 3, verse 1. To everything there is a season, a time for every purpose under heaven. To everything there is a season, a time for every purpose under heaven. The first part of our message is an address to every human being in this world, para sa lahat po. In the book of James chapter 4, verse 13 to 14 says, "Come now, you who say, today or tomorrow we will go to such and such a city, spend a year there, buy and sell and make a profit. Whereas you do not know what will happen tomorrow. What is your life? It is even a vapor that appears for a little time and then vanishes away." Now James spoke about the uncertainty of life. Whereas you do not know what will happen tomorrow. And that's the most horrible thing about that. Nobody knows when, but it will surely come. But most people don't want to talk about that because they are afraid of this world. But death is inevitable. That's why everybody must be prepared. However, in Romans 13:11, the scripture says, "And do this knowing the time." Take note, knowing the time. That now it is high time to awake out of sleep, for now our salvation is nearer than when we first believed. Now I believe that this message is for believers or for Christians. Now Paul clearly said, knowing the time. Alam na daw natin o dapat ay alam natin ang time. And he said, now, ngayon na. Meaning from the day he said this, up to this moment, it is high time to awake out of sleep. Mula noon hanggang ngayon ay high time daw para tayo ay magising na. Now, binanggit niya uli yung salitang time. Take note the word time. Time na raw para gumising sa faith. Dahil nung oras na yon ay marami ng tulog ang pananampalataya. And I believe mas lalo sa ngayon. Maaring iba sa atin sobrang himbing na sa pagkakatulog sa pananampalataya. Why? We'll find out later. Now, I know that all of you will agree with me na pag sinabing time or panahon, it involves the clock or yung orasan. Kapag sinabing clock or relos, wala pong bahay, school, office, business office, government office or church, airport, pantalan, ay wala nito. Lahat po, halos lahat ng bahay may relos po. Meaning lahat po ng mga tao ay gumagamit or nakikigamit ng relos. Kung wala man relos sa dingding, sa cellphone, may relos pa rin sila. At kapag sinabi ring relos, 3 elements will come into our mind. Yung oras, yung minuto, at yung segundo.
At kapag sinabing segundo, anong tunog yung umaalingaw-ngaw mula sa orasan, lalo na kapag tahimik ang gabi, sa hating gabi. Hindi po ba marinig nyo sometimes yung relos, tick, 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 or tick-tack, 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 or yung relos namin po nung araw, yung malalaking relos, ang tunog ng segundo po ay tick-tock, tick-tock, tick-tock. So alam nyo na ang ibig ko sabihin. Ang title natin ngayon ay pinamagatang TikTok. Now, for your information, brothers and sisters, alam ko po, bilyon-bilyon tao na ang involved sa TikTok na ito. Karamihan po ay mga kabataan, pero ngayon wala nang pinipili, maging bata, medyo bata, may edad, pati matanda, ay nahihilig na po sa TikTok. Now, what is TikTok? The purpose of TikTok. Anong TikTok? Ano ang purpose ng TikTok? Now, TikTok is an app, an application downloaded by a user to a mobile device that allows people to post 15 to 60 second maximum videos to be broadcast on the internet for other people's entertainment. Sa madaling sabi po, ito po, papayagan ka na mag-video ka sa sarili mo ng 15 to 60 seconds. Bahala ka kung anong gusto mong gawin, kumanta ka doon, magsasayaw ka roon, bahala ka kung anong gusto mo. Basta ang pinaka-purpose nito po ay ang mag-entertain ng tao po. Pero although ito po ang pinaka-main purpose ay mag-entertain, pero mag-ingat pa rin tayo kasi balita ko lang. I don't know how true. Meron din mga hindi magagandang content sa TikTok. But what I want to emphasize is that people are deeply engrossed in this entertainment without knowing that TikTok sounds the same with every tick of the clock. Parehas po ng TikTok ng clock. Habang nagtitiktok sila, ang oras nagtitiktok din ang nagtitiktok. And unfortunately, wala pong relos na umaandar ng paatras o tumitigil. Maliban ang binigyan ng himala si Joshua. Si Joshua po, dahil sa kanya, pinatigil ang araw na kung sa literal titignan natin ay tila baga tumigil ang relos o hindi man tumigil ang relos, ang panahon ay tumigil. Nang one day, at nang manalo ang kampo ni Joshua, mga kapatid, ay nanalo sila, kanya muli binalik ng Lord sa normal. At nang humingi ng sign si Hezekiah, pinaatras naman ng Lord ang araw. Parang ibig sabihin, parang umatras naman yung oras. Pero yan pong dalawang insidente na yan, ay pero hindi na po naulit. Yan dalawang nangyaring yan. Kaya pagkatapos po noon, hanggang ngayon, tuloy-tuloy na ang takbo ng oras at nabubuhay na ang tayo sa saktong TikTok or TikTok ng relos. Puro paabante na po yan. Without the knowledge of those TikTokeries o yung mga nagti-TikTok, na sa bawat TikTok ng relos, ilang tao sa mundo ang nagiging biktima ng iba't ibang klase ng krimen. Meron na involved sa kidnap or ransom, meron theft and robbery with murder, merong rape, merong drug-related crimes, merong corruption, at sa bawat TikTok, ilan din na nagkakasakit na malubha. At ang pinakamatindi sa lahat, bukod dyan sa lahat, ilan na namamatay sa bawat TikTok, sa bawat segundo, sa bawat minuto, ilan ang namamatay. For your information po, 1.8 po ang average of two person ang namamatay po per second po ang namamatay. Tignan natin po yung World Death Clock Med-India website. Tignan po natin. Ito po yan, mga kapatid. Sa per year po, ang namamatay ay 56 million ang namamatay taon-taon. Sa per month po sa buwan ay 4,679,452,000. Sa per day po, 153,424.70 ang namamatay sa bawat araw. At dito naman po, sa per minuto po, 106.60 ang namamatay. Per second po ay 1.8 or 2 tao ang namamatay. Kung nakikita nyo to, tumatakbo to, actual po yan. Yan, tumatakbo na yan. Yan ang namamatay po araw-araw. Ganyang kabilis yung namamatay araw-araw. Sa buong mundo po yan. Ganyan kabilis po. Ang dami ng namamatay, mga kapatid. At ang problema dyan, ganyang karami namamatay. 2 bawat segundo. Pag TikTok niyan, eto na po, mga kapatid, 2 agad ang patay. TikTok ulit, 2 ang patay. Araw-araw po, ganyan. At pag umabot ay 1 taon, ay 56 million po ang siyang namamatay po.
na hindi nakahanda ang karamihan sa kanila. At yung iba sa kanila ay mga nagti-TikTok pa mga kapatid na aware sa salitang TikTok pero hindi nabigyan ng pansin yung TikTok ng oras. Na hindi niya alam ba habang tumi-TikTok yung oras na yan ay nalalapit at nalalapit ang kamatayan ng mga tao po. Yan ang aminin po natin dahil yan po ang katotohanan. Kasi po, aminin natin na karamihan dyan sa mga namatay na yan, 56 million, ilan po ang nakarating sa langit dyan? Ilan mga kapatid na tumanggap sa katotohanan? Karamihan sa mga tao ngayon ay maniwala sa gospel ng Lord. Karamihan sa mga tao ay maniwala sa salita ng Diyos. Basta may religion sila, sapat na sa kanila, pero yung salita ng Diyos, tinatabi po nila. Karamihan po sa mga namatay na yan. Ano sa palagay niyo, saan pupunta yung mga tao namatay na hindi naniwala sa salita ng Diyos? Hindi naniwala sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi naniwala sa dugo ng ating Lord. Hindi naniwala sa message of the cross. Saan pupulutin ang mga taong yan, mga kapatid? Napakarami niyan. Araw-araw mga kapatid. Sa isang segundo, dalawa na mamatay mga kapatid. Sa dalawang yan, ilan na nakakakilala sa Lord. At sa ilang libo na yan, o ilang milyon na yan per month na yan, ilan lang ang tumanggap sa ating Lord. Ilan lang nakakilala sa Lord. Ilan lang ang tumanggap sa tunay na gospel ng ating Lord. Kanya maraming napapahamak araw-araw po, hindi lang natin alam. Sa mga namamatay na yan, marami na pupunta mga kapatid sa hindi dapat nilang puntahan. Dahil nga po hindi narinig o narinig man yung gospel, hindi tinanggap ang gospel ng Lord. Tinanggihan ang gospel ng Lord. Tinanggihan ang salita ng ating Diyos sa buhay. Sapagkat sa oras yun, libang na libang sila. Tumitiktok ang oras mga kapatid, hindi nila lumalapit yung kamatayan nila hanggang sa pag dumating, nagugulat na lang mga kapatid. Why? Hindi sila handa. Ang tanong bakit? Bakit hindi handa? No mga kapatid, kung marami po nagtik-TikTok sa ngayon, yung larong TikTok talaga, mas maraming tao ngayon ang nalilibang at nalalasing pa sa alalahanin sa buhay po. Kaya sinabi ng Lord sa Luke 21:34, ano sabi ng ganon? Mag-iingat kayo na huwag maggumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang inyong isip, mabuhos ang inyong isip, atensyon sa mga intindihin sa buhay na ito, sa mga problema sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na yaon na hindi handa. So matinding nagpaalala ang Lord na baka magumon or malibang at makuha ang lahat ng inyong atensyon, ng intindihin sa buhay po, ng intindi mga problema sa buhay. Dalawa ibig sabihin po nito. Malibang or magumon dahil sa sobrang dami ng pera. At meron ding malibang o magumon sa magkita ng pera dahil sa hirap ng buhay. Alam nyo, yan yung nangyayari sa ngayon. Gumon at libang na yung iba sa pag-iisip kung paano kikita ng pera na hindi mo rin masisisi sa hirap ng buhay ngayon. Kaya lang hindi mo alam, habang yung relos nagtitiktok yan, palapit ng palapit ang dalawang bagay, per minyon tatandaan yan. Yung death ng tao, lumalapit hanggat yan ay tumitiktok po. At lumalapit yung pagbabalik ng Lord habang yan ay tumitiktok po. Na hindi alam ng mga tao at hindi nakahanda ang karamihan sa mga tao. Why? Kung yung TikTok ay nakakalibang, yung literal, yung pong nalilibang din sa kaiisip ng problema ng kabuhayan ay para din nagtitiktok po yan. Hindi nga lang libang sa kasiyahan, kundi libang sa kaiisip dahil sa hirap ng buhay. Hindi lang natin alam ulitin uli. May mensahe ang TikTok na yan sa atin, ako naniniwala. Hindi nga lang literal, pero meron pong mensahe yan. Hindi lang natin alam na bawat TikTok na relos ay nagsasabing, may I have your attention. TikTok, may I have your attention. May I have your attention. Hindi lang natin alam. Kumukuha ng atensyon ng Diyos sa mga tao po sa magitan na relos na yan para pakita sa ating relos, paabante pirmi yan. At habang umaabante, umiiksi ang oras mo sa mundong ito. Na ibig sabihin ng Lord, may I have your attention. Kailangan ko attention mo. Pero sa loob ng bahay, anong ginagawa? Busy sa paglilinis, busy sa manood ng television, busy sa lahat. Walang masama. Pero sana tuwing titingin ka sa oras, huwag mo isipin kung kailan ka matutulog, ano oras matutulog, kundi isipin mo tumatakbo yan at paabante ang takbo niyan. Hindi aatras yan kanya, umiiksi ang buhay natin habang umaabante yan. Kaya doon sa mga opisina, ganyan din. Nando doon tumitiktak ang relos at nandiyan dyan, may I have your attention, may I have your attention. Gumagano ng tiktak po ng relos natin pero hindi na po na yan. Lalo yung mga nagko-computer doon, buhos sila sa ginagawa nila, sa pabrika ganun din, sa school ganun din, government offices ganun din. Minsan busy sa pagtatalo, nandun yung oras, takbo lang ng oras, takbo na takbo. Sinasayang yung oras sa pagtatalo doon sa loob ng Kongreso, sa loob ng Senado. Nagtatalo na yung oras, tumatakbo na hindi nila alam, paiksi ng paiksi yung buhay nila.
na hindi alam ng mga tao na habang umaabante, umiiksi na sinasayang lang sa pagtatalo-talo rito at kagalitan doon at samaan ng loob, doon lang inauubos ang oras. Sa plaza lang, may mga plaza na may malalaking relos. Napunta ako sa New York, mga kapatid, sa pinaka-plaza lang, ang laki na relos doon na talagang kitang-kita ng lahat. Tumitiktok yan, mga kapatid, at pagka tumiktok yan, alam sabihin niyan, may I have your attention. Pero anong ginagawa ng mga tao? Naglalakaran yung mga tao, may nagtatawanan, mayroong busy-busy. Hindi napupunay relos. Hindi napupunay relos. Lahat ng yan ay nagsasabi, may I have your attention. Kailangan ko attention ninyo. Hoy! Kailangan ko attention ninyo. Hindi lang masabi na relos, mga kapatid. Now, sa Luke 12:16-21, may isang mayaman o sinabing ganon. Pagkatapos sinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga, isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin. Kaya't nasabi niya sa sarili, anong gagawin ko ngayon? Wala na akong paglalagyan ng aking mga ani sa dami ng inani niya. Alam ko na, ipagigiba ko ang aking mga kamalig, magpapatay ako ng mga mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naiipon para sa mahabang panahon. Kaya't magpahinga ka na lamang, kumain ka, uminom at magpasarap sa buhay. Cut muna tayo dyan. Sa madaling sabi sa parting ito, yamang ito mga kapatid ay yumaman kasi busy siya araw-araw. Hindi niya alam tumitiktok yung relos. Hindi niya alam umaanda yung nilos. TikTok ng TikTok yun. At sinasabihan siya, may I have your attention, Mr. Richman, may I have your attention. Pero wala siya. Sige siya. Ipon pa rin siya. Ipon siya. Ipon siya. Ipon siya. At nung marami ni siyang naiipon, ito ngayon ang sabi ng Lord sa verse 20. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabiring ito'y babawiin ka na ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Sa madaling sabi ito, pinakita ng Lord sa kanya. Ayan, hindi mo pinansin yung TikTok. Hindi mo alam tong araw na ito, malapit ang matapos ang TikTok ng buhay mo. Hindi mo alam mamayang gabi, wala ka na. Dahil hindi mo pinansin ang TikTok na sa loob ng ilang taon, hindi mo pinansin. Hindi mo hinayaan bigyan ng pagkakataon yung sarili mo, bigyan ng pagkakataon yung spiritual mo para sa ating Diyos sa buhay. Samantalang nandiyan dyan yung TikTok na yan, naririnig mo yan. Dinig na dinig mo yan, nakita kung may relos manong, kung anong klase relos nila, tsak na meron segundo yan mga kapatid. Kaya dyan sa parte yung pinapalam ng Lord, ano nangyari ngayon sa kanya? Ang sabi niya, hangal, mamayang gabi mamatay ka na. Sa madaling sabi yung araw na yung ilang TikTok na lang ang marinig niya. At siya po ay mamamatay na. Alam ko, hindi sinabi sa kanya ng Lord yung mga kapatid, pero hindi niya alam. Hindi niya alam na yung gabing yung mga kapatid ay tapos na ang TikTok ng buhay niya. Hindi niya po alam. Kaya ano sinabi ng Lord? Ganyan ang sasapitin ng sino mang nag-iipon ng kayamanan, kayamanan para sa sarili. Ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Mayaman siya pero dukha sa paningin ng Lord. Bakit siya dukha sa paningin ng Lord? Hindi niya alam kung ano yung isang tunay na kayamanan. Ang alam lang niyang kayamanan, yung ginto ang nakikita niya. Hindi niya alam time is gold. Hindi niya alam yung mismong oras, ginto ang oras. At ilang tao hindi nakakakita niya, alam lang kumikinang na ginto nakikita. Pero hindi alam kumikinang yung TikTok na yun, kumikinang yung oras na yun, dahil doon nakasalalay ang buhay natin lahat po. Habang umaabante yan mga kapatid, dahil nandun ang buhay natin, umaabante rin, palapit tayo doon sa ayaw natin, pero wala tayong magagawa. Palapit. At yun na nangyari sa mayamang yan. Mayaman siya pero hindi niya alam yung ginto. Yung gintong tunay, hindi niya alam. Yung gintong literal lang alam niya. Pero hindi niya alam na ang oras ay ginto sa harapan ng ating Lord at ginto sa buhay ng isang tao. Ngayon, bakit nalilibang? Yan ang tanong ngayon. Ecclesiastes 3:1. Ano sabi nga? Siya po sa yaman. Ito naman sabi sa Ecclesiastes. Ang lahat ng pangyayari, take note, lahat ng pangyayari sa daigdig, sa buong mundo, ay nagaganap sa panahon itinakda ng Diyos. Lahat ng pangyayari, anumang klaseng pangyayari, hindi maganda man, lahat ng yan sa daigdig ay nagaganap sa panahon, kaninong panahon? Panahon tinakda ng oras ng Diyos. Pag sinabing panahon, pinag-uusapan oras po, tiyak yun. Kaya sa parting yan, itinakda ng Diyos. Now, Solomon clearly said that there's a season for everything. Lahat ng bagay ay may kanya-kanyang panahon.
At yung panahon na yan, ang involved po dyan mga kapatid, walang iba, kundi ang time o ang orasan. Kapag sinabing orasan, involved uli ang segundo. At kapag sinabing segundo, involved na naman ang TikTok dyan. Kaya tandaan nyo ba sa oras TikTok, nandyan yan mga kapatid. Anong oras ngayon sa orasan ng Diyos? Yan ang tanong ngayon. Hindi sa orasan natin, sa orasan ng Diyos, anong oras ngayon? May sinabi si Solomon tungkol sa panahon o oras. Ano sabi niya ganos? 2 to 8. Mga karal, 3 to 8. Sa Tagalog na po, paintindihan natin maigi. Ang panahon or may panahon o may oras ng pagsilang at panahon ng pagkamatay. May oras ng pagkamatay. Sa ngayon po, hindi ko alam kung nagpaparehas na. Ang dami ng sinisilang sa dami na namamatay. Napakarami namamatay po sa ngayon. Para ba lumilitaw ngayon, panahon ng marami ang namamatay. At ang panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbubunot ng tanim. Pagtatanim, parang pag-iipon, para hindi pag-iipon. Ngayon po, puro palabas sa madali sabi. Panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling. Panahon na may karamdaman o panahon ng pagpapagaling. Ibig sabihin ko, bagamat ngayon po ay maraming gumagaling, pero panahon ngayon na maraming nagkakasakit, kayo mismo nakikita nyo yan. Ang panahon ng paggiba at panahon ng pagtatayo. Bihira po nagtatayo ngayon ng negosyo, karamihan po nagigiba ang mga negosyo ngayon, bumabagsak ang negosyo ngayon. Panahon ng pagluha, panahon ng pagtawa. Halos hindi na matawa tao ngayon. Ngayon po, puro pagluha halos ang nakikita natin. Ang panahon ng pagluluksa, panahon ng pagdiriwang. Hindi po panahon ng pagdiriwang ngayon, panahon ng pagdurusa sa ngayon po. At ganun din, ang panahon ng pagkakalat ng bato at panahon ng pagtitipon sa mga ito. Panahon ng pagkakalat ng mga bato at panahon ng pagtitipon sa mga ito. Ano ibig sabihin nito? Alam niyo, seguy ako ng konti sa inyo. Noong araw po, ang mga Israelites po sa 2 Kings chapter 3 verse 19. Hindi ako nagkamali. Sa 2 Kings po. Sila po, pag may kalaban sila, yung pong bukirin ng mga kalaban nila, tinatampakan nila ng bato mga kapatid, piniperwisyo talaga nila. Para mapunta doon ang attention na para hindi sila kumain mga kapatid. At pagkatapos ayos na sila, kinukuha uli nila yung mga bato. At kumisan man nag-iipon sila ng bato para pambato. Kasi sa kanila ang judgment po ay binabato nila. Sa ngayon ko po palagay ko, hindi panahon ng pag-iipon ng bato. Panahon ngayon ng pagbato dahil panahon ngayon ng kababato ng mga masasamang salita sa mga tao. Maging sa politiko ngayon, bato ka na masasamang salita. Kaya hindi panahon ng pag-iipon ng bato na yan. At ganoon din panahon ng pagyayakap, panahon ng paglalayo. Ito po madalas ngayon. Naglalayuan, hindi po nagyayakapan ngayon, kundi nagkakalayuan. Pati mag-asawa naghihiwalay, pati sa church maraming umaalis. Ganyan ngayon ang panahon ngayon. Ano pa? Panahon ng paghahanap, panahon ng pagkawala na yun. Panahon ngayon ng pagkawala, hindi paghahanap dahil walang makita ngayon. Kaya marami nawawalan po. Panahon ng pag-iingat sa isang bagay, panahon ng pagtatapon. Pagtatapon ngayon dahil puro palabas ngayon ang pera ng tao. Ano pa? Panahon ng pagpupunit, panahon ng pagtahi, panahon ng pagpupunit, sabihin ng pagwasak, at panahon ng pagbubuo. Hindi pagbubuo ngayon, kundi pagwasak sa mga relasyon at sa marami pang iba. Panahon ng pagtahimik, panahon ng pagsasalita. Hindi po panahon ngayon para magsalita na magsalita. Panahon ngayon na tayo, manahimik muna tayo. Habang nagkakaganyan, manahimik po muna tayo. Ano pa? Panahon ng pagmamahal, panahon ng pagkapot. Panahon ngayon ng mga tao, inis, ng tao ngayon galit, ang tao ngayon masama loob, at hindi panahon ng pagmamahal. Panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. Panahon ngayon ng digmaan, hindi kapayapaan po. Dahil ngayon pati sa loob ng bahay may gera mga kapatid. Pati sa loob ng church minsan may gera pa din. Kaya panahon ngayon ng kaguluhan po, hindi kapayapaan. Sa madalit sabi, hindi maganda ang panahon ngayon po. Hindi maganda ang orasan, ang oras ngayon po. Kaya maraming tulog ang pananampalataya. Gising sa katitiktok ng buhay, gising sa alalahanin ng buhay. Why? Sinubok ng panahon at hindi nakapasa. Yan ang tandaan ninyo. Dalawang area ang pagsubok po natin. Isa sa nangyayaring hindi maganda sa ating buhay, tulad na nangyari kay Job sa finances, sa sakit, sa emotion. At ang pangalawang pagsubok po ang pinakamabigat sa lahat, yung pagsubok ng panahon. Yan ang matindi, yan ang marami hindi makatagal dyan. Katulad ng panahon natin ngayon, panahon ng peste, panahon na pepeste ang kabuhayan, mismong buhay ng tao na pepeste, at ito'y malaking pagsubok sa atin po. Pagsubok ng panahon. Maraming bumibigay mga kapatid ang faith, dala ng pag-aalala at takot sa maaaring mangyari po. Alam niyo
dito pag sinabi, pagsubok ng panahon, yan po mabigat sa lahat. Nasubukan ka, let's say, nasabi natin trials mo, nagkaroon ka ng trials sa pera, o sa finances, o sa emotion. Alam niyo, yan may kalutasan yan eh. Kailangan tanong, kailan ang panahon ng kalutasan? Yun ang problema. Yung panahon, yun po ang problema. Yung panahon, mga kapatid. Yan ang tinatawag na pagsubok ng panahon. Kanya mayroong iba, sinubukan ng panahon pero hindi nakapasa. At napakarami sinusubukan ng panahon, hindi makapasa, mga kapatid. Kaya sa 2 Peter, tungkol sa pagbabalik ng Lord, 2 Peter 3:3-4, ano sabi ng Bible? Knowing this first, that is scoffers, nanunuya, will come in the last days, walking according to their own lusts, and saying, where is the promise of His coming? For since the fathers fell asleep, namatay na yung mga tatay namin, all things continue as they were from the beginning of creation. Peter speaks about the scoffers or yung mga manunuya, nasaan na yung pangako na kanyang pagbabalik? Yan ang tanong. Namatay na yung mga tatay namin lahat, wala pa rin siya, hindi pa rin dumarating. At maraming mga Kristiyano ngayon na nagiging scoffer Christians na ngayon dahil sa pagsubok ng panahon, nagtatanaw rin bakit kahit pa kaya hindi pa siya dumarating. Akala ko ba after 2,000 years darating siya, 2,000 darating siya, 2021 na pero wala pa rin siya. Hindi lang yon, panahon natin. Anong katanungan na marami sa panahon natin ngayon? Hanggang kailan kaya itong pandemic na ito? Yan namang maraming tanong. Sa tingin ko, lalong tatagal kasi meron ng UK variant, may variant UK na, meron lumabas pa mga Indian variant, meron pa ngayon Delta variant pa ngayon na mas matindi pa. Kaya yan ang tanong nila, hanggang kailan kaya ito? Hanggang kailan kaya? Andiyan hindi mo alam, sinusubukan ka ng panahon. At yung pagsubok ng panahon na yan, mabigat yan, dahil maraming bumabagsak dyan. Marami dyan hindi bumagsak sa pagsubok sa pera dahil nakuha agad. Pero pag panahon na ang problema mo. Kanyari katulad ngayon, panahon ngayon ng taghirap, panahon ngayon ng pandemya, panahon ngayon na mabibigat ang problema ng tao. Yan ngayon ang dapat ipasa natin. Yung pagsubok ng panahon. At susubukin tayo ng panahon. Why? Sapagkat lahat ng panahon ang Diyos ang nagtakda. Sabi na may author niya ang pagsubok sa panahon, ang Diyos pa rin. Alam na Lord kung kailan yan, kung hanggang kailan yan, ang Diyos ang nakakaalam. Pwede niyang pahabain pa yan, pwede niyang paigsiin niya yan. Nakita mo sa Great Tribulation, sinabi niya, at kung hindi pa iigsiin ang panahon ay walang maliligtas, so kaya niyang paigsiin ang panahon. Ang panahon ng paghihirap, kaya niyang paigsiin. Ang panahon ng pandemya, kaya niyang paigsiin. Pero depende po sa Kanya. Kaya tanong niyo sa akin, hanggang kailan pa yung pandemya yan? Depende sa Diyos, ang may-ari ng panahon. Siya po nakakaalam yan. Tayo iba naman ang tanong, pag may karamdaman, kailan kaya ako gagaling? Baka hindi na ako gagaling. Nawala ng pag-asa dahil sa pagsubok ng panahon. Tanong ng mga may problema sa pera, kailan kaya ako magkakatrabaho? Kailan naangat ang business? Kailan pa makakabawi? Kaya ang prayer nila katulad ng sinabi ng psalmist sa Psalms 13:1. Ano sabi ganon? Lord, how long, O Lord, how long will you forget me? Forever? How long will you hide your face from me? Hanggang kailan mo ako malilimutan? Ito ba'y forever na ito, Lord? Hanggang kailan? Hanggang kailan ako maghihintay? Yung mismong psalmist na inip na. Why? Dahil sa pagsubok ng panahon. At tandaan po natin more often than not, sa Lord walang shortcut. Walang shortcut. Bihira ang shortcut sa Kanya. Na instant, gagaling ka, instant ganito, bihira po. Sa ngayon, bihira po. Kadalasan, you have to wait. You have to wait. Yung panahon, maghihintay ka talaga. Pag panahon niya, pinag-usapan, ano ba panahon ng Lord? Alam niyo example message of the cross. Yung mamatay sa cross of Calvary. Ilang years bago natupad na ipako siya at mamatay sa cross. From Genesis chapter 3 hanggang sa New Testament, if I'm not mistaken, mga approximately about 4,000 years ang inintay bago mangyari sinabi sa Genesis 3. Sa madali sabi, namatay na yung mga propeta. Hinula ni Isaiah, hinula yan ni Jeremiah, hinula nila Joel. Ang daming humula dyan. Namatay na lahat yung humula. Namatay na, hindi pa rin siya dumating, mga kapatid. Hindi pa rin siya lumabas. Sa New Testament lang siya lumabas. Kaya hindi nila naabutan yung sa tagal ng pagsubok ng panahon. Kaya mapalad tayo dahil naabutan natin. Inabot natin. Example lang isang babaeng dinudugo. Sa Mark 5:25, ano sabi ganon? 12 taong dinudugo,
dumanas ang hirap sa mga doktor, dumanas ang hirap sa mga, hindi siya pinahirapan ng doktor, kundi yung proseso ng doktor po, ay nahirapan siya ng gusto, naubos na ang pera niya. Bakit kailangan magantay pa siya ng 12 years? Pwede naman, wala pa ang Lord dito, nasa langit, pagalingin na siya. Yun ang kanyang time clock, wala tayong magagawa. Yun yung panahon ng pagsubok, kabansin, nagpapadoktor siya, hirap na siya mga kapatid, pero hindi pa rin siya pinapagaling. Tayo sa isang kisap mata, pagdating ng takdang panahon, nun din oras sa'yo, hinipulay laylayan ang damit niya. Yun lang pala, katapat nun eh. Ang dami niyang ginastos. 12 years, ang dami niyang ubos ang pera niya. Ang katapat pala nun, laylayan lang ng damit ng ating Lord. Nung hipo niya, gumaling na siya. Why? Oras na, panahon na. Pag panahon na, walang makakapigil. Katulad din sa pandemya ngayon, panahon ngayon, walang makakapigil yan. Tandaan niyo, anumang panahon, walang makakapigil, kundi ang Diyos lang ang pwedeng pumigil po. Kanya ano ngayon magagawa natin sa pagsubok ng panahon? Yun ang tanong na iba. Alam niyo, may sinabi sa Matthew 24:7. Alam na natin yan. Ang signs ngayon, war, pestilences, earthquakes, famines, lahat yan. Nangyayari nga sa ngayon. Pagkatapos sinabi niya ng Lord sa verse 8, ano sabi nga noon? All these are the beginning of sorrows. Umpisa pa lang daw yan. Maaari meron pang mas mabigat na mangyayari habang nagtitiktok ang orasan at nagtitiktok ang mga tao. Pero ano sinabi ng Lord sa verse 13? Ano sabi nga noon? Tatapwat ang magtiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. The Lord said, ang magtitiis o ang makatiis hanggang wakas ang siyang maliligtas. Although ito iba, nire-refer to sa tribulation saints, pwede itong i-apply sa panahon natin sa ngayon po. Sa madaling sabi, hindi pagtitiktok, hindi pagkatakot, hindi paglilibang sa mga lalhanin at pagsubsob sa hanap buhay ang tugon, hindi po. Kundi pagtitiis ang tugon. Endurance, yung pagiging matibay natin, yun ang gusto ng Lord, na maging matibay tayo habang sinusubok ng panahon, maging matatag po tayo sa ating pananampalataya, na kahit sa panahon ng pagsubok, panahon na hindi ka natitinag, or hindi ka matitinag. Kaya lang tanong, anong klaseng pagtitiis ang sinasabi ng Bible? Alam niyo, sa the best example ng mga Israelites, naghintay sila ng 430 years na bihag sila sa Egypt. At dumanas sila ng katakot-takot na pagtitiis, dumanas ang hirap. Pero ang tanong, bakit sila nakatiis ng 430 years? Kasi pagamat hirap sila, hirap yung katawan nila, pero masasarap yung kinakain nila. Sa katunayan, nasa wilderness, sinabi, buti pa ika sa Egypt, may pakwan, may milon. So naalala nila, masarap na pagkain doon sa Egypt. Samantala sa wilderness, malaya nga sila, pero hindi sila nakatiis dahil nagreklamo sila kasi walang masarap na pagkain. Sa madaling sabi, kung yung iba, kaya nakakatiis ay dahil may ginhawa pa rin nararamdaman kahit bahagya pagdating sa pagkain. Tanong, yan nga bang pagtitiis ang gusto ng ating Lord? Yan ngayon ang tanong. Sa Hebrew 4:15, ano sinabi nga noon? Ang dakilang saserdote natin, si Jesus Christ, ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan, sapagkat sa lahat ng para ay tinuksos yan tulad natin, ngunit hindi nagkasala. Ibig sabihin po nito, ang tunay na pagtitiis ay nakikisimpati ka. Sinabi sa English, sympathy. Nakikisimpati. Pag sinabi sympathy po, ito yung pagbigay ng habag, pero basically, ibig sabihin po ay pangunawa, nauunawaan po. Ibig sabihin nito, sa pagsubok ng panahon, na kahit hindi maganda ang panahon at hindi maganda ang sitwasyon, ay nauunawaan pa rin natin ang pagsubok ng panahon. Yung pangunawa, unawain natin na yung panahon na yan, talagang darating yan, na lahat ng yan dapat maganap dahil nakasulat sa banal na aklat yan. Yun ang dapat unawain natin. Na hindi pwede hindi mangyari yan. Mangyayari yan dahil nakasulat yan. At yung mga nangyayari sa buhay natin lahat, ano sabi ng Bible? Nakatakda, itinakda talaga ng Diyos. Maganda nangyari, tinakda ng Lord. Hindi maganda mangyari, tinakda ng Lord. Nakatakda lahat yan na maganap talaga sa atin. Hindi ko sinasabi talaga magaganap dahil gusto ng Diyos. Meron nagaganap ayaw ng Diyos para ikaw naman na may gusto, sa madaling sabi. Pero karamihan dyan, mga kapatid, yung tinakda ng Lord na talagang yun ang mangyayari talaga. Maging sa mga taong pinagtitiisan natin. Pag ang pagtitiis ay hinaluan mo ng simpatya, hinaluan mo ng unawa, sigurado matitiis mo tulad ng ginagawa ng Panginoon sa atin.
Ano bang pagtitiis ang ginagawa ng Diyos sa atin sa mga kahinaan natin, mga kapatid? Talagang kabila kahinaan natin, pero ang Diyos nagtitiis po sa atin. Pinagtitiisan pa rin tayo ng ating Panginoon. Tanong, ano bang klaseng pagtitiis? Pangalawa, Hebrew 12:2, no, sabi ganon, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. So nagtitiis siya, nakatiis ang Lord, dahil may inaasahan siyang joy na pag na-fulfill na ang kanyang misyon. Pagkatapos yun ay joy naman ang nandoon. Kaya nakita nyo nung mabuhay siya, sinabi niya, rejoice. Yun ang sinabi niya. Dahil alam niya, oras na para mag-rejoice. Panahon na para mag-rejoice. Tapos na yung kapighatian, ngayon naman para mag-rejoice. Likewise, sa ganitong panahon, pwede naman tayo may joy din. Pero mas okay sana kung yung joy natin ay joy of hope o hope of joy. Yun ang dapat po, na nagtitiis tayo, pero umaasa tayo. Hindi tayo natatakot, hindi tayo nag-aalala, hindi natitiktok sa alalahanin, hindi po. Bagkos umaasa tayo na may kagalakan sa dulo. Sa mga nangyayaring ito, sa dulo niyan, may kagalakan. At ako rin nagsasabi sa inyo lahat, mga kapatid, kayo lahat na nanonood sa television, yan lahat ng yan nangyayari sa kayo. Huwag kang mag-alala, magtiis ka lang. Yung dulo niyang kagalakan. Bakit ko sinabing kagalakan? Ecclesiastes 3:11 sa King James Version, sabi nga noon, He has made everything beautiful in His time. He has made everything beautiful in His time. Also, He had set the world in their heart so that no man can find out the work of that God maketh from the beginning of the end. Pagkatapos siyang banggitin yung mga panahon hindi maganda, panahon ng taghirap, panahon ng ganito, panahon ng pagpatay, panahon ng ganyan, sa kanya sinabi ngayon, He has made all things beautiful in His time. So, ibig sabihin nun, lahat ay ginawa niyang magandang bagay sa kanyang panahon. Nung panahon na masama, hindi siya kumikilos. Pero nung panahon na niya, yung lahat na masama, ginawa niyang maganda. Lahat na hindi maganda, ginawa niyang maganda. Kaya titiyakin ko sa inyo lahat, mangyayari rin sa panahon natin yan. Lahat ng bagay na pangit ngayon, lahat ng bagay na hindi maganda ngayon, lahat ng bagay na hindi natin gusto ngayon, lahat ng bagay na tingin natin ay masama sa ngayon, lahat ng yan magiging maganda yan sa kanyang panahon. Magiging maganda yan. Kaya yung may sakit, gagaling ka. Yung mga lalugi, kikita ka. Yung mga umiiyak, ay magagalak ka. Yung mga nagkahiwalay, magkakasama uli kayo. Yung mga bumagsak, itatayo uli ng Lord. Yung mga nag-aaway, magkakaroon ng kapayapaan. Why? Sa kanyang panahon. In His time. In His time. Basta wag ka lang mag-TikTok, hindi TikTok na literal. Kundi malibang sa mga problema sa buhay. Wag! Magtiis ka lang. At habang nagtitiis ay umaasa ka na may kagalakan doon sa harapan. Praise the Lord! Doon sa harapan meron. And He will make all things beautiful in His time. Gagawin niya maganda ang lahat sa kanyang panahon po. Ibig sabihin, pakinggan niyo maigi. Habang ang orasan ay tumitiktok, palapit ang healing mo. Palapit ang miracle mo. Palapit ang financial blessing mo. Palapit ang magandang relasyon mo sa family, sa kaibigan, sa company, na even sa government natin. Yes, palapit yung maganda sa government natin. Naniniwala ako, gaganda yan. Magkakaroon ng kapayapaan sa government natin, uunlad ang government natin, uunlad ang bansa natin. Naniniwala ako, He will make all things beautiful in His time. Bakit ko sinabi? Yan ngayon ang tanong. Bakit, Pastor, parang sigurado ka na talagang He will make all things beautiful in His time? Alam niyo kanya sinabi na Romans 8:28, ano sabi ganon? All things work together for good to them that love God. All things work together for good. For good lahat yan. Maniwala po kayo. Yan nangyayari ngayon yan, for good yan. Ano man na nangyari sa hindi maganda, for good pa rin yan. Maaring hindi mo makita sa ngayon. Maaring hindi mo nakikita sa ngayon. Pero for good yan. Ngayon, bakit ko sinabi na yung panahon ay gaganda pa? Bakit ko sinabi? Ito po ay naaayon din. Ano bang panahon ng pagbabalik ng ating Lord? Yan ang tanong. Magtatanong din ako. Bakit ko sinabi yung tanong nyo sa akin? Ang tanong ko naman sa inyo, anong panahon ba ang pagbabalik ng Lord? Luke 17:26-30.
Binasa ko nun sa inyo to. Ang pagparito na anak ng tao, ang pagbabalik ng Panginoon, ay matutulad sa kapanahonan, kapanahonan ni Noe. Andyan na naman yung panahon. Now, pag sinabing panahon, alam nyo na, kasama oras, kasama TikTok, kasama. Noon, ang mga tao nagsisikain, nagsisiinom, nag-aasawa, hanggang sa araw na sumakay si Noe sa daong, dumating ang baha at namatay silang lahat. Gayon din naman ang nangyari noong panahon ni Lot. Panahon na naman ng panahon ni Lot, ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom, bumibili, nagtitinda, nagtatanim, nagtatayo ng bahay. Ngunit ng araw na umalis si Lot sa Sodom, umulan ng apoy, asupre, at natupok silang lahat. Gayon din, hindi lang nilagay yung panahon gayon din ang panahon sa pagdating ng anak ng tao. Gayon din daw. Kung ano yung panahon ni Lot, kung ano yung panahon ni Noah, ganon din daw ang panahon ng pagbabalik ng Lord. So brothers and sisters, malinaw na sinabi ng Lord, ang panahon ng kanyang pagbabalik ay panahon ng kainan, panahon ng kasalan, panahon ng pagninegosyo, panahon na maayos ang maudlad ang mundo, panahon ganon. Gayon din sa panahon ni Lot, panahon ng kasaganaan po. So meaning, kung ito mga verse na ito, kung ito ang pagbabasihan natin at pagbabalik ng ating Lord, ito ang babasihan po. Abay lumilitaw, itong panahon ngayon ng taghirap ay mababago pa at bubuti pa po in His time. Mababago pa, magaganda pa ang panahon natin. Baka magulat pa nga kayo Ang Pilipinas ang siya maging pinakamayamang bansa sa buong mundo Baka magulat pa kayo. Ayang gawin ng Diyos yan. Baka magulat kayo, itong bansa natin nilalait-lait, ang bansa natin tinatapak-tapakan lang, ang bansa natin iniinsulto, isang araw nakaganon sila lahat sa atin Baka isang araw nakatingala lahat sa Pilipinas yan mga kapatid Maniwala kayo, ang Diyos gagawin dahil maraming Kristiyano dito sa atin. Marami mga Kristiyano rito sa atin na naniniwala sa ating Panginoong Jesus. Napakarami po. Katiis lang. Tiis lang po tayo because the best is yet to come. Meron po. Kaya magtiis lang na may inaasahang kagalakan. Doon sa harapan natin ay may kagalakang inaasahan. Focus your mind, your heart on that joy ahead of you. Doon tayo fumocus po. Doon po sa joy na yon na nasa harapan po natin. At isang araw, honestly speaking sa inyo lahat, sasabihin ko sa inyo totoo, it shall come to pass o magaganap dahil sa sinabi niya. Matthew 24:35, ano sinabi niya ganon? Heaven and earth will pass away, but my words will by no means pass away. Madalas ginagamit natin ito. Sinasabi natin, sinabi ng magkakalindol kaya lumindol dahil sinabi ng Lord. Kaya may gera, sinabi, ay totoo, that's true. Paano naman sinabi niya sa pagbabalik ko, ang panahon ay ganito. Totoo rin yun. Lilipas ang langit, lilipas ang lupa, hindi lilipas ang salita niya. Kaya mangyayari, sinabi niya, yung panahon ng pagbabalik ko, tulad ng panahon ni Noah. Ganong panahon ang mangyayari po. Kaya hanggang kayo nyo lahat, makinig kayo lahat, mga Kristiyano, kayo lahat nanonood sa ngayon. Huwag nating sayangin yung buhay mo. Yung TikTok ng buhay mo, huwag mong sayangin. Huwag mo ikulong ang buhay natin sa takot. Nakakulong ka sa takot ngayon dyan. Nakakulong ka sa pag-aalala. Nakakulong ka sa mga pag-iisip na mapapait na nakaraan. Oh God! Hindi mo na dapat isipin yan. Why? Hindi na maibabalik ang nakaraan. Why? Walang relos na tumatakbo ng patras. Pag may nakita yung relos tumakbo patras, abay sa impacto po yan. Hindi po sa Diyos yan. Ang relos mo, diretso takbo na relos, paabante takbo na relos. Kaya bawat takbo, bawat TikTok na relos, sinabi ko na sa inyo kanina, umiiksi ang PC ng buhay natin. Tapos sasayangin mo pa, nagpapakulong ka sa ganyan. Konti na lang tatagal natin dito sa mundo, maaari baka bukas ka mag-rapture agad Tapos hindi, nabuhay, yung huling sandali ng buhay mo, yan pa nangyari sa buhay mo. Imagine kung magra-rapture sa isang linggo, o mawawala ka na sa isang linggo, o sa isang buwan, magra-rapture na talaga. Biro mo isang buwan yun, paano mo ginamit yung isang buwan yan sa buhay mo? Paano mo ginamit yung TikTok na yun ang buhay mo? Paano mo ginamit? Ginamit mo sa takot? Ginamit mo sa pag-aalala? Ginamit mo sa pagdududa? Ginamit mo sa pag-iisip sa mga nakaraan na hindi mo na maibabalik? Ginamit mo sa ganun? Sayang. O nga, naligtas ka. Pero yung oras na yun, sinayang mo pa yung TikTok na yun. Konting TikTok na lang na relos yan, nandiyan na ang Lord Tapos sasayangin pa natin mga kapatid. Huwag mo nang sayangin.
Huwag mo na sayangin. Kanya may sinabi si Solomon sa Ecclesiastes 3. Be merry for tomorrow you die. Hindi naman yun na ibig ko sabihin. Ay, ibig ko sabihin, spend natin yung buhay natin na may kagalakan. Kahit nagtitiis tayo, spend natin na may kagalakan dahil umaasa tayo na magiging mabuti ang lahat ng bagay at buong pag-asa natin magiging mabuti ang lahat ng bagay. Dapat ganun tayo nabubuhay sa ngayon. Kaya hindi mo inaaksaya bawat minuto. Huwag na aksayin sa takot, huwag aksayin sa pag-alala, aksayin sa pag-iisip ng mga nakaraan, ganun, parang kay Kuya Eddie, ganun, lahat iniisip. Huwag na ganun, tama na. Tapos na yan. Iniwan ako ng boyfriend ko, iniwan ng girlfriend. Tama na, maraming boyfriend, maraming girlfriend, marami. Makakita kayo niyan. Mas matindi pa makikita ninyo. Basta mag-concentrate kayo sa Lord at doon sa TikTok na relos. Lord, alam ko malapit ka nang dumating, Lord. Alam ko malapit ka nang dumating. Kaya kailangan gumawa na ako ng mga gandang bagay. Tutuwa ako, may isang kapatiran tayo. Ano sinabi niya? Alam mo, Bishop, Pastor, sabi niya gano'n sa akin. Ako sa ngayon, wala na akong ginawa. Kundi gusto ko, magpasaya na lang ng tao. Kaya ako, pag bigay dito, basta may pera ako, bigay dito, bigay doon. At saka iba, pinakakain ko. Saan nagpapasaya ako ng tao? Napakaganda, ganun dapat. At pirmi siyang masaya, mga kapatid. Dapat ganun ang buhay natin ngayon. Ay kaprasong TikTok na lang, konting TikTok na lang yan. Nandiyan na, Lord. Tapos sasayangin pa natin sa kamumukmok, sasayangin natin sa katatakot, sasayangin natin doon sa pag-iisip ng mga nakaraan, mapapait na karaan. Ba't mo papapaitin yung huli sandali ng buhay mo? Yung uli sandali ng buhay natin dito bago dumating ang Lord, huwag natin gawin mapait, gawin natin matamis. Gawin natin punong-puno ng kagalakan. Gawin natin punong-puno ng kasiyahan ang buhay natin. Kasiyahan tungkol sa Lord. Yun ang gawin po natin. At yung bagay na yan, darating yan. Gagandaan lahat. Kaya lang, pag gumanda na ang panahon, diyan na kayo, maging aware. Dahil sinabi niya, ang pagbabalik ko ay kasaganaan. Kaya pag dumating na yung ganyan, nagkakain ng tao, mawiwili na naman ang tao sa ganyan, magtitiktok naman yan saan? Sa pera naman magtitiktok kayo yan. Malilibang sa pera naman ngayon. Yan ang bantayan po ninyo. Dahil dyan siya biglang darating sa oras na hindi mo na inaasahan. Kasi sa ngayon naghihirap, inaasahan natin darating. Hindi. Pag yan ang oras, tsaka yan biglang darating to. Pero huwag kayong mag-alala. Lahat ng bagay ng panahon na yan, may duration lahat yan. May katapusan lahat ng panahon na yan. Nakita nyo may panahon din na magaganda, na may panahon tumitigil na maganda. Pero ganyan din hindi maganda, may panahon din yan, titigil din yan. Kaya lang hindi natin alam, ang Diyos na nakakalam. Magtiwala lang tayo sa Lord ng buong kagalakan. Magtiwala tayo sa Diyos na nandun na naniniwala tayo sa dulo niya na may kagalakan at maniwala tayo mababago ang sitwasyon. Tiyak na mababago yan. Tiyakkin ko sa inyo lahat. Kaya sa inyo lahat, mga kapatid, na mga TikTokers o mga nagtitiktok sa inyo, subukan ninyo yung TikTok na yan, asikasuhin nyo yung oras talaga at makikita nyo yung oras na gagamitin natin sa kagalakan. Ang ganda po na mangyayari sa atin. Darating ang Lord na handa ka. Kahit na nananagana pa, handa ka pa rin. At hindi ka lang dito may kagalakan. Ang pinakadulo ng kagalakan natin, pag tumunog na ang trumpet ng Lord, yun na ang dulo. Yun sa dulo na, sa taas na po. Nandun ang tunay na kagalakan, nandun ang tunay na kapayapaan, nandun ang tunay na kasaganaan, sa taas po. Sagana tayo sa spiritual po doon. Hindi na kailangan material doon. Sa spiritual na kailangan po natin lahat. So, purihin ng Diyos, mga kapatid, sana sa inyo lahat ang nakinig kayo sa umagang ito, ay nakuha natin ang mensahe ng ating Lord. Kaya ulitin ko, tiis lang. Konting tiis lang. Tiis na umaasa na may kagalakan sa ating harapan. At ulitin ko, habang tumitiktok yan, palapit ng palapit yung pagbabago na. Kaya habang tumitiktok yan, lumalapit na yung kagalingan mo. Lumalapit na yung miracle mo, lumalapit na yung blessing mo, lumalapit na. Baka bukas dumating yan, magulat ka pa eh. Dahil eto na, tumitiktok na. Ilang tiktok yan mga kapatid sa magdamag. Ang daming tiktok niyan. Kaya maaaring pag-tiktok niyan. Eto na pala, yung huling tiktok sa umaga, pag gising mo, pak! Nabalitaan mo na lang. Eto na, ang blessing. Dumating na ang blessing. At nagulat ka, pak! Nakakatayo na ako, magaling na ako. Yes! Kasi natapos ang tiktok ng paghihirap mo. TikTok naman ang paghihirap mo natapos na. TikTok naman ang kagalakan na ibibigay sa ng Lord. So, purihin ng Diyos, mga kapatid. Sana po nakuha natin mensahe ng Lord. Magmula sa araw na ito, sa inyo lahat, bawal na malungkot. Wala malungkot sa atin. Kailangan nandun sa atin ang kagalakan. Kagalakan na sa atin dahil alam natin meron tayong magandang nakikita sa harapan at may kagalakan tayo sa harapan sa ating buhay. So, purihin ng Diyos, yuko natin ang ulo natin, manalangin tayo sa Panginoon. Dakilang Ama, muli kami nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa mensahe binigay mo sa amin sa araw na ito. Mensahe, Panginoon, nagpaangkat sa amin sa upuan, O Lord.
Pero nakita namin kung gaano ka katakila, Lord, na lahat ng panahon, ikaw nagtatakda. Meron may panahon ito'y natatapos din, Panginoon. Panahon ng paghihirap, natatapos din. Panahon ng kapigatian, natatapos din, Panginoon. At pinapalitan mo ng panahon ng kagalakan, Panginoon. Pilming ginagawa mo yan, Panginoon. Alam ko ngayon ay ginagawa mo ulit. Itong nakikita namin, hindi magandang ito. Ibig sabihin ito, may darating na kagalakan, Panginoon. Sapagkat pag may kagalakan, baka may dumating naman kalungkutan, Lord. Kaya ngayon maganda po, sapagkat alam namin kagalakan ang darating, Panginoon. Dahil nandun kami sa kalungkutan ngayon. Nandun kami sa kapigatian ngayon. Kaya naniniwala kami, umaasa kami. Pagkatapos ito'y kagalakan ang makukuha namin. Kagalakan dahil masasagot na, Panginoon ko, ang lahat ng mga panalangin ng mga anak mo. Matutupad na ang kanilang pangangailangan, Lord. Matutupad na rin ang aming mga pangarap, Panginoon, na walang iba kundi para sa gawain mo. Maikalat ang gawain mo, Ama. Salamat po, Lord, sa lahat na nakinig ngayon, O Diyos. Hindi lang pinakinggan, kundi ipambuhay na po ang buhay na may kagalakang nakikita na inaasahan sa kanyang harapan. Salamat po na marami. Iunat mo ang kamay mo, basbasa mo bawat isa, Panginoon, ang bawat nakikinig, O Lord. Tulutan mong gumaling lahat na may karamdaman, Lord, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Hinihiling kong gumaling lahat na may karamdaman ngayon din in Jesus' name. At yung lahat na nangangailangan, O Lord, iabot mo po kung pangailangan nila, O Lord. Ibigay mo po material na pangailangan nila in the name of Jesus Christ. At yung lahat na nangihina, Lord, palakasin mo po, Diyos. At tulutan mong dumaloy ang kalakasan, dumaloy revival sa kanilang puso para lumakas sila at ma-revive sila sa pananampalataya. Salamat po, umaasa kami, Panginoon, na lahat ng sinabi mo ay matutupad sa lalong madaling panahon, Ama. Ang malaking pagbabago, Panginoon, ng aming bansa at ng buong mundo. Maraming salamat, Lord, sa magandang pagbabago, sa kagalakang pagbabago. Salamat po, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay, purihin ng Diyos, mga kapatid, at salamat po sa inyo lahat. Sa isang linggo po, tatalakayin tayo, related din ito sa pagbalik ng ating Lord po. Talaga nasa end time message po tayo at puro paghahanda sa rapture nga gawin po natin. Salamat sa pagkikinig ninyo. Sana po i-share natin ito para maraming makinabang po. At hanggang sa muli, hanggang sa isang linggo po. God bless you all. Praise God! Salamat po sa Lord at sa ating mong beloved Bishop for that inspiring message na alam ko po na bawat isa po sa atin ay lumakas po tayo at muli po tayong nire-remind ng ating Panginoon na wag po tayong malibang sa mga alalahanin po sa buhay or wag po tayong mag-focus po dyan. But rather, ang gusto po ng Lord is yung pong joy of hope ang nasa atin po that things will get better. Especially po to all our first-time viewers, gusto po ng Lord na abutan po tayo na nandun po ang pananampalataya po sa Kanya by believing in His gospel. Kaya lang po ang tanong, ano po ba ang gospel ng ating Panginoon na kailangan po nating paniwalaan? In 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which also you received and in which you stand, by which also you are saved, if you hold fast that word which I preached to you, unless you believed in vain. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins, according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day, according to the Scriptures. Now, the gospel of Christ is about the death of Christ, the burial of Jesus Christ, and the resurrection of Jesus Christ that we need to believe. Kailangan maniwala po tayo sa gospel ng ating Panginoon. Kaya alam po, right after we believe, hindi po dyan natatapos. We need to apply this gospel to ourselves. Sa paano pong paraan? By obeying the gospel. In the book of Acts chapter 2 verse 38. Then Peter said to them, repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Now, first is repentance. It symbolizes the death of Christ. Tayo naman po'y magsisisi naman po ng ating po mga kasalanan. Yan naman po'y para bagang pinapatay po natin ang ating mga kasalanan kasabay naman po ng kamatayan ng ating Panginoon. At naniniwala po ako na kahit gaano kalaki or kahit gaano kabigat yung nagawa po natin pagkakasala sa ating Panginoon, as long as nandoon po yung buong puso or yung taos puso na pagsisisi po, the Lord is willing and able to forgive your sin. Yan po ang unang-una, we need to repent. And second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Yan naman po, it symbolizes the burial of Jesus Christ. So para bagang inililibing naman po natin ang ating mga kasalanan, kasabay naman po ng paglilibing kay Kristo. Ang nangyayari po dyan, babautismuhan po tayo sa tubig in the name
of Jesus Christ. At hindi po yan paghuhugas lamang po ng katawan, kundi yan pong tubig na yan ay nakakapag-alis po ng ating pong kasalanan. So yan po ang pangalawang step. We need to be baptized in the name of Jesus Christ. And the third step is we need to receive the gift of the Holy Spirit, which symbolizes the resurrection of Jesus Christ or yung muli pong pagkabuhay ng ating Panginoon after 3 days. In fact, I believe na once we receive the gift of the Holy Spirit, we are also receiving power. Iba po sa atin, mga kapatid, gusto natin magbago, kaya lang nahihirapan po tayo. Nahihirapan tayong i-overcome or mapagtagumpayan po yung ating po mga kahinaan, yung ating mga weaknesses. But once you receive the gift of the Holy Spirit or you receive the Holy Spirit itself, yan po yung tutulong sa atin para ma-overcome yung ating mga kahinaan, para di ma-overcome all the works of the flesh, all the works of the enemies or the devil in our lives. Yan po ang tutulong po sa atin. Kaya nga po sinasabi na nakatanggap po tayo ng power. So yan po ang pangatlong step, we need to receive the gift of the Holy Spirit. So again, unang-una, first is we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit. And that is what we call the good news. And that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat po ng interested po na tumanggap sa ating Panginoon, pwede po ba na itaas po ninyo inyong dalawang kamay, yuko po ninyo ang inyong mga ulo, and please repeat after me with this prayer. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas at tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay at idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa lahat po ng mga interested po magpabaptize, again, nandyan po ang mga telephone numbers po natin. Sa baba po ng mga screens po ninyo, pwede po kayong tumawag dyan para makapagpa-schedule po ng water baptism, or you can directly message us at sa amin pong FB page po or yung account po natin sa FB. Pwede po kayong mag-iwan dyan ng message na sagutin po namin kayo for further instructions. So again, on behalf of our beloved Bishop, pagpalain po kayo ng ating Panginoon, and to God be all the glory. Sadya nga po na hindi po mawala talaga ang pagpapahayag ng Ebanghelyo katulad po ng laging niyahayag ng ating beloved Pastor Ludwig. Natanggapin po natin ang salita ng Diyos sa pamamagitan po ng proseso sa Acts 2:38. Purihin po ang ating Panginoon, talaga napakaganda po ng topic na ibinigay po ng ating beloved Bishop. Napapanahon naman na marami po talaga mga TikTokers daw. Pero sabi nga tayong lahat ay kinakailangan na huwag pumokos din sa TikTok na yan, although hindi naman po masama yan, pero ang tignan po natin ay yung orasan po na tumitiktok ito, sapagkat hindi po natin alam, ang life po ay very uncertain at hindi po natin alam kung kailan po darating ang ating Panginoon. Kaya tulungan natin ang ating mga sarili, na tignan natin ang TikTok ng orasan upang tayo po ay makapaghanda sa nalalapit na pagbabalik ng ating Diyos. Amen? Alright po, tayo pong lahat ay dadako na sa ating pagbibigay. Basahin po muna natin ating banal na aklat sa Matthew chapter 6 verses 19 to 21. Do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy and where thieves break in and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will also be. Purihin po ang ating Panginoon. Tunay nga po na sa kapanahunan po natin ngayon, maaring ang ating isipan ay nandoon po sa pagkita ng pananalapi, kung paano po tayo mabubuhay, at makakalimutan natin ang mga espiritual na bagay. Kaya po ang sabi po, huwag tayong maging abala sa mga alalahanin ng buhay. Kung titingnan din natin,
looking unto Jesus kung ano ang tinuturo ng ating Diyos. Kaya nga po, binibigay ng Panginoon ng iglesyang ito upang tayo pong lahat ay mapalakas sa ating pananampalataya at mapanatili po ang ating pong kalakasan sa ating pong Diyos ng buhay. Ngayon po tayo po ay magbibigay ng ating handog sa ating Panginoon. For complete details of our online giving, please refer to the ways and means to give. Diyan po sa ating AVP sa unang part ng ating programa. Maraming salamat sa mga kapatiran na walang sawang sumusuporta sa ating mga gawain at ganon din sa mga satellite members natin na nag-tune in. Please give your tithes and offering to your respective satellite churches. Para naman po sa mga viewers from other churches, pakibigay ang inyong kaloob sa inyo pong iglesia. Also, we have our one-on-one online counseling via Zoom every Sunday until 3 p.m. Please visit the link to be posted after our online service. Alright, iyuko na po natin ang ating mga ulo. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, maraming salamat po at muli kang nagpaalala sa amin, Lord, na kung saan dapat po ay ma-discern namin na ang aming buhay ay very uncertain, Lord. Nandyan patuloy na nagtitiktok ang bawat segundo, bawat minuto, kaya wag po kami mag-aksaya ng aming oras at panahon. Gawin na po namin ang lahat ng mga bagay na dapat po namin gawin at pagtiisan po namin ang mga nangyayari na to. Tulungan mo po na magkaroon kami ng endurance upang mapagtagumpayan ito. Dahil alam po namin, Lord, nang pagkatapos ito, ayon sa turo ng aming beloved Bishop, ay gaganda pa ang panahon, Panginoon, sapagkat sa iyong pagbabalik ay kasaganahan na nandoon. Kaya Ama, dalangin po namin na magtatapos na po ito sapagkat gagawin mo maganda in your time ang lahat ng panahon at lahat ng mga nahihirapan sa ngayon. Tignan po namin ang dulo nito ay ang mabuting balita para po sa aming lahat. Huwag po kami panghinaan ng loob kung kami man ay dumaranas ngayon ng hirap dahil sa mga peste na to na dumarating, Lord. In Jesus' name, Panginoon, alam po namin na mapagtatagumpayan namin ito. Kaya hinihiling po namin, Lord, na iunat mo ang iyong mapagpalang kamay sa bawat isang mga anak mo, mula ulo hanggang talampakan, basbasa mo po, O Diyos. Ingatan mo po mga piskal na pangangatawan ng mga anak mo, lagi mo igawad ng proteksyon. Ingatan mo rin, Panginoon, ang katawang lupa na huwag pong magkasakit, kahit na anong sakit, Panginoon, at maging ang COVID-19, Lord, in Jesus' name, sinasaway po namin sa buhay namin lahat, sa buhay, Panginoon, ng mga tao, ng mga kababayan namin at sa buong bansa. Hinihiling po namin na magtapos na po kami sa peste na to, Panginoon, at inaasahan po namin na mangyayari po, O Diyos, ang pangangaral po ng aming beloved Bishop na pagkatapos nito ay gaganda pa ang buhay. Maraming salamat po, tulungan mo po kami na habang kami naghihintay, nadoon ang aming pag-asa at kagalakan. Sa iyo po namin binabalik ang lahat ng kapurihan. Ito po ang samot dalangin namin sa nag-iisang pangalan ng aming Panginoong Hesus at ang lahat ay magsabing Amen. Maraming salamat po sa inyo pong pagdalo at panonood at pakikinig ng ating pong gawain. Pagpalain po kayo ng ating Diyos, and to God be the glory. Yesterday, today the same. Forever till forever meets no end. Give it up! One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we'll live it all for you. You are the way, the truth, and the life. We